We can now see the island of Marinduque behind us. Look at that. And incidentally, it is the center of the Philippines geographically where it is located. And I'm so excited. It will be my first time in Marinduque to uncover its secrets and discover more about the island. Ilang minutes na lang tayo sa Marinduque? 38 minutes to Marinduque. Lapit na! Ang Marinduque ay binubuo ng 6 na bayan, na kung saan ang capital town nito ay ang Buwak. Para makarating sa aming lalawigan, kung ikay mga galing ng Manila, ay kailangan mo pumunta sa Talaw-Talaw Port na sakop ng Lucena City. At from there, sasakay ka ng Roro, roll-on roll-off na barko, papunta sa Port of Balanacan, na siyang gateway ng aming lalawigan sa bayan ng Mugpog. Karaniwan, ang biyahe ng barko ay inaabot ng 2.5 oras hanggang 3 oras. Welcome to Marinduque! Come on, join me! Come on! Ang Marinduque dati-rati ay naging bahagi ng lalawigan ng Batangas at nahiwalay ito mula dito at ginawang parte naman at bahagi ng lalawigan ng Mindoro, tapos naging bahagi siya ng Quezon at makailan lamang ipinagdiwang naman 104 na taon ng pagiging isang independenteng lalawigan mula sa lalawigan ng Quezon. Ang aming lalawigan ng Marinduque tinatawag na puso ng Pilipinas kasi kung titingnan mo sa ating mapa, ay tila ito isang hugis-pusong isla sa gitna ng ating bansa. Bilang pagpapatibay ng claim na ito ng aming lalawigan, ang puso ng Pilipinas, ay sa dahilang narito sa aming lalawigan, ang Luzon Datum of 1911, na kung saan ito ang geodetic center ng ating bansa. Ito ang 0 degrees ng lahat ng geodetic measurements sa ating bansa. Putong or tubong ay ang masiglang pagsalubong at buong pusong pagsalubong at pagtanggap ng mga Marinduqueño sa aming mga bisita. Kung pakikinggan ko ang liriko ng awit, ito ay isang dasal na pinapanalangin ang kasaganaan, magandang buhay at malusog na pangangatawan sa aming mga bisita. Thank you! Diba? Thank you! Thank you! Ganun ba? Ang Marinduque ay coconut producing province. Kaya lahat ng mga lutuin ang ginagamit ay mga produkto ng coconut. Sa lahat ng mga paggata ng mga pagkain, ng isda, ng gulay at iba pa. Lalo na nung unang panahon na wala pa yung nabibiling outside Marinduque, nilalangis namin yan. Tapos yung latik, ginagamit namin, niluluto namin ng ulang-ulang sa palayok na ang kasama ay coconut meat at saka yung hipon, masarap ang hipon, tapos may kasamang kalamansi. Yun ang nagbibigay, nagpapaano ng taste ng ulang-ulang. Pag nagsaserve kami, lagi hinahanap yan ng mga customers namin, ulang-ulang. At kahit na yung mga taga Marinduque na talagang hindi na sila tumutira dito, ang hinahanap nila ulang-ulang at saka kari-kari. Wow! Hello, hello! Welcome po to Casa de Don Emilio, Chef. So beautiful! Salamat po. Wow! Amazing! So it's a restaurant and
old house, no? It's an Opo. old house. More than 100 years old. More than 100 years. You converted it into a beautiful and very charming restaurant. So can you tell us about the dishes that we have here? For the ulang-ulang, ito po ay talagang, nung una, I thought it was really a soup. No? Kaya ang tawag namin ulang-ulang soup. And then, sa pag-ano-ano ng panahon, parang sinabi nila na buko soup siya. But actually, the word ulang-ulang itself is the shrimp. Freshwater shrimp po siya, chef. Ang importante kasi dyan na 3 ingredients lang naman eh. Yung shrimp juice, the shrimp itself, yung buko, at saka yung calamansi. Calamansi. Yun po yung ano. And I learned this from my mom. Tapos si mama naman po, she learned it from her mother naman. Kumbaga, napasa na sa amin si Francis. 3rd generation na siya. Hindi, 4th generation. So I'm so intrigued with this dish. Diba it's called ulang-ulang? Yes po, chef. Anong ibig sabihin ng ulang-ulang? Yung ulang-ulang po, chef, is from the, yung freshwater shrimp na we call ulang. So it's very similar to the binakol, di ba? Kasi it uses coconut. Coconut meat, tapos oo. yung ulang shrimp natin, tapos may paasim po tayo ng Calamansi. So yun ang difference niya. Apo. First time ko ma-encounter to. So, how do we do it? First po, saute po natin yung ating aromatics. Aromatics. Yan. Start po tayo sa oil. So, napaka-simple and easy to find ingredients yung recipe, no? Ang problema na lang po, ang hirap na po kasi maghanap ng Ulang. ng ulang. Napaka-scarce na po nung yung ating freshwater shrimp. So, pwede na po natin gamitin yung readily available sa market natin. Yan. Tapos, maganda po kasi pag yung fresh po talaga yung buko. Buko. So, ito traditionally served to sa mga bahay-bahay talaga. It's a normal Opo, ano po siya, hand-me-down sa Yeah. generation to generation. Yan. So, you're one of the restaurants that serve it. Konti lang po yung sabaw. Okay. So, mas ulam siya. Mas ulang. Masarap po siya iulam. Yung ating buko muna. Buko. So, dapat Malutong- Opo. yung pang buko salad. Yes. Yan. Yan. So, wala siyang gata, no? It's just Wala po. Bukod po. buko Talagang lang talaga. Mostly po lang lutong Marinduque is, naka-based po lagi sa coconut. Coconut. So, we had Our shrimp. Our shrimp. Yan, ano tong liquid natin? What is Ano that? po yan? Shrimp juice. Shrimp juice. Okay. Para po magkaroon siya ng konting Flavor. flavor. Yan. Okay. Napaka-simple na Simple lang po recipe. siya. Oo. Yan. Tapos, kailangan po muna nating i-simmer siya until mawala po yung bubbles niya. So this is like an everyday dish, no? Piniprepare dito Opo. sa Dito Marinduque. Very nice. No? So nagpipink din yung konti yung ating parang soup, ating broth because of the shrimp. So parang siyang noodle soup, no? Pero yung Opo, coconut pero is the coconut, noodle. Yes. Yan po ang kadalasang nagiging reactions ng mga bisita namin from other places na parang, ano to? What's this ulang? Parang nai-intrigue sila. So, parang noodles. Pero wait, buko? Paano? Paano nangyari? Ito yung sinasabi mo, dapat matanggal yung mga bubbles sa Sa taas. Yes, oo. chef. Haluin ng haluin para matanggal. Ang bango, no? Napaka-simple pero napaka-bango. Nagsisimmer na siya ng Yes, maayos. yeah. Nice, no? So, medyo sweet yung broth na sweet, asim, no? Opo. Ang bilis lang, no? Even if it's just the shrimp and the coconut because it's simmered for a while, nagiging mas complex Opo. yung nagbe-blend yung flavor. Nag-complement po sila dun sa sa cooking process niya. Season to taste. Season na lang to taste. Black pepper. Salt. Salt. Yan. I'm excited to taste. So as ma-cook yung coconut, no, mas nagiging defined yung kanyang Opo. shape, no, nagpo-firm up. Now, it really looks like noodles. I think it's ready na po. Yeah, sige. Ready and... Off na natin. You turn off the heat before adding the calamansi. Parang may hint Hint lang lang siya siya. ng asin. Para po lumabas pa rin po yung flavor ng shrimp natin at saka ng Coconut. And I'm ready to taste. My first taste of ulang-ulang.
Mm. Perfect for a warm day. True. Mas nakakalabas ng gana. Nice texture of the coconut. I taste the shrimp and yung asim ng ating soup. Sarap nga sa kanin. This is such a wonderful discovery, an authentic dish from Marinduque. I did not expect this. Di ba, napaka-simple ingredients that are readily available, pero the flavors are quite different. No? Parang there's a surprise to what you expect. Kaya thank you very much, Chef Francis. Thank you po, Chef. Dito po tayo ngayon sa Buwak ABC Market. Ito, luyang dilaw. Ito, Yes, kailangan po. natin to. Mhm. Yan. Yan, oh. Ito yung gagamitin natin sa ating recipe later. So we are here at RMB Paraiso Farms and we are cooking something very interesting. Ano ba yung lulutuin natin? Very smoky. I am very smoky now. Amoy tinapa na ako. Tinapang baboy. Yan. So ito siya is a very festive dish here na prepared for family gatherings, pag fiesta,